Good news sa mga taga Cavite. Magkakaroon na dito ng Cavite Bus Rapid Transit. Ito ay magsisimula pala dito sa PITX in Parañaque at dadaan ito sa mga ibang roads hanggang papunta dito sa Cavite. So tara! Nandito na tayo sa PITX, also known as Parañaque Integrated Terminal Exchange. Ito po yung public transport terminal dito sa Parañaque. Ito ay nagbukas noong taong 2018. At alam niyo ba na sobrang ganda dito kabayan, mala world class facilities talaga dito na mala airport. So dito nagsiserve ito ng mga bus, mga modern jeeps at iba pang mga public utility vehicles. So may kita mo rin yung mga traditional jeeps dito kabayan na biyahe dito sa Metro Manila. So yung mga bus naman ito, karamihan ay biyahe papunta sa north of Metro Manila at meron namang mga ibang part dito sa south ng Metro Manila. At higit sa lahat, itong PITX ay naka-link dito sa LRT1 Cavite Extension. So dito sa likod yung drop-off nitong mga bus at saka yun, mga ibang public utility vehicles. Dito rin yung babaan sa mga maghahatid pala ng pasahero para sa LRT1 Cavite Extension. Dito lang yung kanya sa may left side. Ngayon kung sasakay naman kayo ng bus, dito lang din. Actually pag akit dyan sa LRT1 Cavite Extension, meron din yung direct access papunta dito sa PITX, kaya very convenient para sa mga pasahero. So ito na po yung kaliwa, ito po yung drop-off area. Malawak naman. Marami kasi nagsabi na baka daw matraffic or mahirap. Dito lang so meron na siyang lay-by lane. Yan, so dito yung entrance niya. Asia World Station. So hanggang sukat yan. Yung papuntang sa may Bacoor, Cavite, Maniog, yung pa yung abangan natin, no? Kasi meron pang mga ilang station na hindi pa tapos dyan. So itong Cavite Bus Rapid Transit, ito ay mag-cut ng travel time dito sa Cavite and Metro Manila na halos kalahati. Ang maganda nito kabayan, yung biyahe ng mga bus ay tuloy-tuloy kahit hindi fully occupied itong mga seats. So makakarating kayo ng destination nyo on time. So ang unang part nitong project na to, dadaan siya ng Kawit, Imus, General Trias, Tansa, hanggang dito sa 13 Martires, Cavite. Itong isa naman, itong P2P na maglilink dito sa Metro Manila via Parañaque Integrated Terminal Exchange. Ito ay run ng Megawide din. So ang propose itong Cavite BRT kabayan, meron pala siyang two-part. Ang first section nito, spanning 15 kilometers, yan yung BRT alignment. At yung mahigit 26 kilometer naman, yan yung P2P segment. At yung second section naman ito, meron siyang 20 station na papunta hanggang sa New Cavite Provincial Capital. So ito po yung alternate na kalsada pag ayun dumaan sa Cavitex. Ito po yung parang service road nila. So ito ay one way na lang, yung pabalik kabayan dun sa kabila na yon. So ito mga bus, papasok na to ng Cavitex. So uting-uting nilalawakan na rin itong kalsada dito. Malaking bagay din itong kabayan na alternate na to, no? Itong service road. So hindi ko pa alam kung saan exactly itong ruta. Siguro doon sa Cavitex dadaan itong bus rapid transit. Ito, papunta tayo ng ngayon sa Cavite City. Yan, ito po yung kabayan ng Wetland Park. Yan, kita mo yun, no? Yung mala isla dyan. Ito naman yung Parañaque River ngayon. So mabuti na lang ginawa na ito ng one way. Kasi dati
nagkakasalubong yung dalawang sasakyan dito. Hirap makadaan, tsaka makalabas. Kaya kabeno, ito po yung LRT1 Cavite Extension. So itong way natin, papunta to sa C5 din. Mas maraming mga motor ang dumadaan dito sa service sa road. Yan po yung LRT1 Cavite Extension, papunta na yan sa Sukat. So pupuntahan natin ngayon doon malapit sa Kawit, Cavite, para may pakita ko sa inyo yung possible na daanan nitong bus rapid transit. Malapit na yun sa may Cavitex yung pag-exit. Doon naman yung area na ginagawa na rin yung Calax project. Nandito na tayo sa Antero Soriano Highway, dito po sa Cavite. Ngayon itong dinaanan natin kabayan kasi dito yung possible na daanan nitong Cavite BRT. Exit ng Cavitex, dito siya dadaan tapos papunta naman dun sa kabila, no? Kaya kasi ito yung mga portions na madadaanan nitong Cavite BRT. So sa kaliwa, ito po yung Calax project. Nandito na sa may area ng Kawit, Cavite. Mukhang magkakaroon dito ng parang flyover o daanan ng mga sasakyan, no? So dati marami mga nagtitinda ng dyan, mga talaba. May mga ilang bahay na demolish dyan. So ito, magkoconnect yan, mapuntang ko na yan sa Cavitex. So at least sa kabay, meron na kayong idea, no, itong daanan ng BRT. So yan yung abangan natin, no. Malaking tulong to. Kasi yung BRT kabay, meron ng yan. Meron ng exclusive lane na daanan ng mga bus. So, ito, mga papuntang yan sila sa PITX, itong iba. Alright, so ito na po yung Kawit, Cavite. Malapit sa pag-exit ng toll nitong Cavitex. Ngayon, yung nakuha natin na information kabayan, dito magsisimula sa Kawit, Cavite. So somewhere dito yung madaanan ng ruta nitong bus rapid transit. So ang pagkakaroon nito ng Cavite BRT kabayan para mas mabilis yung pag-connectivity nitong Metro Manila at ibang part ng Cavite province. So good news ito, no, lalo na sa mga araw-araw bumibiyahe from Cavite papunta sa Metro Manila. Kasi dito sa Cavite kabayan, ito yung magandang lugar kung saan maraming mga housing projects, yung mga gustong tumira dito at araw-araw bumibiyahe sa Metro Manila ng mas mabilis via Cavitex, no? Kaya meron na kayong alternate na modes of transport. Maliban kung magdadala kayo ng private na sasakyan, pwede na kayong sumakay ng Cavite BRT, which is mas mabilis na at higit sa lahat makakatipid pa kayo sa pamasahe. Itong direksyon, papunta na yan ng Imus, Cavite, dun sa may Aguinaldo Highway na rin. Tapos dun sa may Bacoor, Cavite naman, abangan nyo rin yung pagdugtong nitong LRT1 Cavite Extension na simula sa Sukat hanggang dito sa Bacoor ng Niog, Cavite. So ngayon kasi yung nagbukas pa lang simula sa Baclaran hanggang sa may Sukat pa. Pero hopefully at mas tuloy na yung extension, no, para meron na kayong alternate maliban sa bus, pwede na rin kayo sumakay ng train.